family. Father, we thank you. And Lord, bless your words. Bless your family. Bless your congregation, oh God. Bless your children in this case, Lord. Father, we honor you and we bless you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, malakas ang palakpak sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Sige na po natin. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Patuloy niyang pinagdadama sa atin ang kanyang mayamang presensya. Patuloy po na kung saan ay buhay ang Diyos. At pinapakita niya po na hindi tayo nagkamali ng ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Amen? Katulad po ng lagi po sinasabi, at katulad din po ng sinabi ng salita ng Panginoon, ang katotohanan po, kapag mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, ay nandito siya sa ating kalagitnaan. Amen? At siya po ay kasama po natin. Amen po? Bukas ang langit at patuloy niya pong pinadadama ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Hallelujah! Ngayon po, tayo po ay ilang araw na lang, we will celebrate the goodness of God in this ministry, in this family, Great Shepherd family, po, all over the Philippines. Amen? All over the Philippines. Hindi lamang po Katbalogan. Kasi pag sinabi pong Great Shepherd family, that is the family of God all over the Philippines. We declare it in the name of Jesus. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron tayong Luzon, meron tayong Visayas. Soon, we will declare, we will build God's kingdom in Mindanao. Amen? Hallelujah. Because of His goodness, because of His mercy, because of His wisdom, strength, ay binibigay po sa atin ng Panginoon. Are you excited? Yes! Masaya po ba tayo? Yes! Lalo na po yung po mga matatagal na 12 taon na goodness ng Lord, faithfulness ng Panginoon, ay atin po ay pinagdaman niya po sa atin at talaga po tayo po ay patuloy niyang binibigyan ng kasiguruhan na lahat ng bagay na gagawin natin ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Amen? And because of 12-year Thanksgiving celebration sa goodness ng Lord, tayo po ngayon ay nandirito. Alam niyo po ba, very significant yung 12, number 12, very significant yan. In the Bible, yung pong number 12 ay very, very important po yan. In the heaven, there is 12. Amen? So, ngayon po, tayo ay nagse-celebrate ng 12 taon. And let us open our Bible in the book of Revelation, chapter 17, verse 14. Babasahin lamang po muna natin ito. Because our theme verse sa atin pong Thanksgiving celebration o sa atin pong gaganaping celebration ay gusto ko lamang pong daanan natin ito. Ito, sabi po rito, sa King James Version, "They shall make war with the Lamb. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them." Sino po yung Lamb? Lamb is no other than our Lord Jesus Christ. At ang na-overcome niya, yung "they shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them," ay that is the works of the enemy. The false lifestyle in the world. Yung pong maling mga gawa ng mundo na pinag-aarian ng Diablo. Na-overcome ng Lamb. And because of this Lamb, tayo rin po ay isinasama doon sa mga overcomer. For He is Lord of Lords and King of Kings, and they that are with Him. And they that are with Him. At ito ay kasama niya. At kung ang mga kasama ng ating Panginoon ay mga tinawag, called, chosen, and
faithful. Alam niyo po, ito pong called, chosen, and faithful na kasama ni Jesus, ito po yung mga mapagtagumpay ng mga mananampalataya ng panahon na yun. At ito po ay prophecy, ito po ay nakita, kapahayagan nakita na mangyayari pagdating ng araw. At dito po sa atin, ang ating pong team ay chosen and faithful. Alam niyo po yung chosen, dito po yan, tinawag tayo, pinili tayo, pero yung faithful, mangyayari po yan doon po sa pagdating ng ating Panginoon. Doon po sa paghahari ng Panginoon. Darating po yan sa 1,000 millennial years. Po, meron po tayong marriage supper of the Lamb. At yung ikakasal doon ay mga faithful. Yung ikakasal doon, not only called, not only chosen, pero nagtagumpay sila kasi sila yung mga faithful. Amen? Gusto niyo bang makasama doon sa mga faithful? Sa mga tapat? Doon sa ikakasal? Ikakasal po tayo doon sa Panginoon, dadamitan tayo ng damit na puti. At yung damit na puti na yun, yun yung damit ng katwiran. Yan po yung ating mga lifestyle here on earth. Nilinis tayo ng Panginoon, nabuhay tayo ng tapat, ginawa natin ang kalooban ng Panginoon. Hanggang sa dumating si Jesus, kinuha tayo, nagkaroon tayo ng glorified body, inihanda tayo ng Lord, sasama tayo, faithful, and the multitude dressed by white linen, damit na busag, badok na busag. Ano po? Kaya sabi po dyan, yung kung faithful dito, mga minamahal ko kapatid, hindi lang yan dito. Kasi dito po, marami pa tayong dadaanan. Marami pa tayong pagtatagumpayan. Ang faithful ay yun doon sa Matthew chapter 25 na sinabi ni Lord, welcome my good and my faithful servant. Saan yun? Doon sa presence ng Panginoon. Kaya habang tayo po ay nabubuhay ngayon, habang tayo po ay nandito, nakaupo dyan, meron ka pang gagawin. Amen. Hindi lang basta nakikinig tayo, kundi gagawa tayo, susunod tayo. Amen? Amen. I know we are blessed by God. Sino rito blessed na ni Lord? Amen. Blessed tayo ni Lord kasi malakas tayo. Nakaupo pa tayo, nakikinig pa tayo ng salita ng Panginoon. We are blessed by God. Amen? Amen. Tinutugon tayo ng Panginoon, pero tandaan natin, may laban. Ito po, atin po ngayon itong ngayon. Sabi po dyan, ito po yung amin pong pinag-aaralan na gusto ko pong i-share sa inyo. At ito po ay talagang napapanahon sa panahon natin. Amen? Kung meron kayong mga iti-take notes ninyo, mas maganda i-take note ninyo ito. No? The logic of betrayal. Bakit meron betrayal? Destruction and salvation of the chosen people. Okay? Logic of betrayal. Betrayal means denying Jesus. Betrayal means disobedience on our Lord Jesus Christ. Betrayal means matigas ang ulo mo. Betrayal means hindi ka totoong sumusunod sa Panginoon. Betrayal means nakikinig ka pero hindi mo ginagawa. Nandiyan po kaya? So, after betrayal, destruction. And God nagplano ang Diyos na hindi tayo talaga totally ma-destroy. Nagplano siya ng salvation. Amen? Nagplano siya ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yun ay nakaplano pa since in the beginning of the physical Israel. Tatlong uri, narinig na ninyo yan, tatlong uri ng Israel, physical Israel, spiritual Israel, new spiritual Israel. Dadaanan natin para mabilis. No? Ang main reference is Isaiah chapter 1 verse 1. Nandiyan yung mga katigasan ng ulo. Kung babasahin natin yan, in Isaiah chapter 1 verse 1, nandiyan yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, yung kasalanan ng mga tao in the country called Judah. Judah is one of the tribe of Israel.
Hindi ko babasahin mo yan. In chapter 2, verse 4, ano naman ang nangyari sa chapter 2 ng Isaiah, kung titingnan natin, ito naman yung word goes us to hope in God. Mayroong pag-asa sa salita ng Panginoon na ating napapakinggan na kung saan ay gusto ng ating Panginoon na maayos, maibalik ulit. Kaya lang, ayaw makinig ng mga Israelita. Matigas ang ulo. Hindi sila sumusunod sa Panginoon. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 2, basahin niyo yan dyan sa inyong mga Bible, no? 2 Thessalonians chapter 2, makikita natin yung Antichrist will come before Jesus returns. So pagbabalik ni Jesus. Mga kapatid, marami ng Antichrist yan. Marami ng against kay Kristo. Kapag hindi ka naniwala kay Kristo, against ka kay Kristo, you are Antichrist. Right. Kapag ikaw ay hindi sumunod kay Kristo, you are Antichrist. Diba? So maraming Antichrist ngayon. At itong mga Antichrist na ito, hindi ito yung Antichrist na mayroong tatak sa loob. Ito yung mga Antichrist na yung kanilang teaching, yung kanilang lifestyle, yung kanilang mga ginagawa ay hindi according to the will of God. To the will of God. Amen? Amen pa? So, tuloy tayo, kuya. Meron diyang 5 key points in Isaiah chapter 1, verse 1 and chapter 2. Tingnan natin, the vision concerning Judah and Jerusalem. Tandaan natin, Jerusalem is a place. Judah is one of the tribes of Israel. Meron pakitain dyan nakita na itong lahi na ito ni Israel ay talagang matitigas ang ulo. Gumagawa ng hindi maganda ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sumusunod sa lahat ng salita ng Panginoon. Ilagay natin yung sarili natin dyan. Amen? Ilagay natin, ibutang natin ang atong kaligaran mo dyan. And after that, pangalawa, betrayal of the chosen people, reared by God. Merong betrayal. Sino yung nag-betray? Chosen people. Sino yung chosen people? Physical chosen people? The Israelites. The first chosen people of the living God. The 12 tribes. 12. Yeah? We are in the 12th year of our celebration, Thanksgiving celebration. Bakit ka magpapasalamat? Kasi may blessing. Right? Bakit ka magpapasalamat? Kasi sinagot ka ng iyong alarms na. Bakit ka magpapasalamat? Kasi pinagpala ka ng Panginoon. Kaya yung 12 years natin na ito, very important to. Nung meron akong nakita na itong 12 years, o yung 12 is significant of victory and pagsasayos. 12 is a sign of victory. 12 is a sign of overcomer. Amen? 12 is a sign of a new move of God. Kaya napaka-important ng 12. Kaya lang, sa Bible, yung physical Israel, the 12 tribes of Israel, the chosen people of God, ay nag-betray. At pagkatapos ng betrayal, nagkaroon ng distraction. Problema yun. Yung distraction, problema. Kaya dapat tayo, alam natin, yung ating team, sino rito naniniwalang you are chosen by God? Amen. Sino rito naniniwalang siya ay chosen by God? Amen. Sino rito naniniwala you are chosen by God? Amen. Hindi nagbago, naniniwala talaga. Pero tandaan natin, hindi lang basta tayo manatiling chosen. Dapat tayo ay patungo sa pagiging matapat na lingkod ng ating Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Wow! Bakit ano mangyayari kapag hindi ka matapat? Merong distraction. Distraction of the chosen people by the Gentiles. Sino yung Gentiles? Mga unbelievers. Sino yung Gentiles? Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Sino yung Gentiles? Yung kapitbahay mo. Na hindi pa naniniwala kay Lord.
Sino yung Gentiles? Yung katabi mo na hindi pa Kristiyano. Na minsan yung iyong family na hindi mo pa nadala sa Panginoon. Yan ang problema kapag hindi ka sumunod sa Lord. Akala natin kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon at may problema, hindi tayo pinagpala. Kasama sa pagsunod natin, meron tayong testing. Amen? Kaya habang ikaw ay may pagsubok, magpasalamat ka. Ang kailangan mo lang, maging tapat hanggang wakas. Amen po? Pang-apat, the place where all nations will stream and learn. Kapag tayo po ay naging tapat sa Panginoon at hindi tayo nag-betray, walang distraction sa atin, tandaan natin, meron tayong patutunguhan. Kung ang mga unbeliever, kung ang mga betrayal, kung ang mga hindi tapat na chosen people of God, meron silang place of distraction. Pero yung mga faithful, obedient, servant of God, believers of Jesus, meron din tayong place. Meron tayong venue. At ang venue na yan is no other than the mountain Zion. Amen? The place where God is. Hallelujah! Kaya sabi ng Psalm 125 verse 1, those who trust in the Lord is like Mount Zion. Hindi sila basta-basta nangigiba, hindi sila basta-basta babaksak. Amen? Palampakan din natin si Lord. Kasi sabi ko yun, baka masarap tapos papay-paya pa, mahagpot dida sa luyo, bangin. Pag may mga nakita ka mo dida, okay. Panglima, making spear into pruning hooks. Meron po yung katuruan na pagdating ng tinatawag na judgment, ihihiwalay ng Panginoon yung mga goat sa sheep. Thank you. Tuloy ko yan. Reasons for meditating Isaiah chapter 1, verse 1, chapter 2, verse 4. We need to meditate this. Read this book. Amen? Sabi diyan, prophecy in the Old Testament fulfilled at Jesus' first coming. Kailan yung first coming ni Jesus? Nung siya pinanganak. Amen? Nung siya pinanganak hanggang 33 and a half years. That is the first coming of Jesus. Jesus building the kingdom of God, preaching the words of God, telling the truth. Yung iba, by talinghaga o anong tawag doon, ito ay mga parabola na hindi naintindihan ng maraming mga tao. Si Jesus, yung first coming niya, gusto ng Diyos Ama na tuparin ni Jesus yung prophecy sa Old Testament na merong ipapanganak na bata at itong batang ito ay magiging counselor, Prince of Peace. Di ba? Isaiah chapter 9 verse 6 na merong ipapanganak at merong magiging manggagamot. Lahat ng propesya sa Old Testament, pinulfill ni Jesus in His first coming. At sa pamamagitan noon, maraming ipapanganak, maraming magiging anak ng Diyos. Kaya yung nanganak si Jesus, ay maraming naniwala sa Kanya. John chapter 1 verse 12, ano sabi doon? Ang sino mang manampalataya kay Jesus, tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, siya ay magiging anak ng Diyos. Amen? John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. May prophecy sa Isaiah chapter 53, siya ay mistulang isang hayop na binugbog na hindi mo na makilala, pinalo, maraming sugat, maraming latay ang tinanggap, pinako sa krus ng Kalbaryo hanggang mamatay para sa iyo. Lahat yun ay na-fulfilled ni Jesus in His first coming. And sabi dito
The event that will be fulfilled at the second coming is also recorded in the Bible from Matthew up to Revelation. Lahat naman ng propesya na sinabi ni Jesus ay mapupulfill sa second coming. And we are in the second coming era. Nasa loob na tayo ng second coming era ni Jesus. Nag-wait na lang tayo sa mga fulfillment nito. Hindi tayo naniniwala hanggang hindi na-fulfill. Amen? Pero kapag na-fulfill na yung prophecy, doon tayo maniniwala, ay, totoo pala. Ano yung prophecy ni Jesus? Ano yung sinabi niya, Matthew chapter 24? In last days, mayroong mga signs sa aking muling pagbabalik. In last days, mayroong trompeta na tutunog. At ang trompetang tutunog, ang siyang magsasabi sa mga tao, magsisi kayo. Darating na ang wakas. Ang akala natin, yung trumpet ay literal na trompeta. Pero yung trumpet pala ay walang iba kundi ikaw at ako na magbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat katabi natin, sa kaibigan natin, sa classmate natin, sasabihin natin ang salita ng kaligtasan para sa kanila. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw ang trumpeters, ikaw ang trumpet, ikaw ang trumpetang tutunog sa huling panahon. Nasa huling panahon na tayo. Ano di ba yung Matthew chapter 28? Diba? 19 to 20. Ipangangara ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Tayo yun. Kaya dito makikita natin, lahat ng event na mapupulpil na second coming ni Jesus is also recorded. Sige po. In Isaiah chapter 1 verse 1, the vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah son of Amos saw during the reign of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, king of Judah. Tuloy ko yan. Laki ka. Ito yung vision concerning Judah and Jerusalem, Isaiah chapter 1 verse 1. Sino yung propeta? Si Isaiah, son of Amos. Kailan? During the reign of Uzziah, Jotham. Sino itong mga ito? Si Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, king of Judah. Sila yung mga hari. No? About 2,700 years ago. What? The vision concerning Judah and Jerusalem. He saw the vision. Hindi pa na-fulfilled and recorded up to Isaiah 66. Okay. Pagka-X, hindi pa yan napupulpil. Judah and Jerusalem. Makita natin, si Solomon ay worshiping Gentile gods at nagkaroon ng crime. Si Solomon kasi, si Solomon, alam na natin, meron siyang 7,000 na asawang babae. At meron pa siyang 300 na mga kabit. Tao niya. Ano kaya reason? What is the reason? Bakit maraming asawa si Solomon? Ang reason, mautak si Solomon full of wisdom Siya yung full of wisdom ng panahon na yun. Matalinong tao ng panahon na yun. Kilalang-kilala, balita-balita. Ang dahilan, kasi para mayroong kapayapaan sa kanyang paghahari. Bawat prinsesa ng bawat kaharian ay kanyang naging asawa. Ang kalungkutan lang, ang balita, lahat ng asawa niya, ng bawat bansa na mayroong Diyos-Diyosan, nagpatayo siya ng Diyos-Diyosan. Yun ang pagkakamali. One of the betrayal of the chosen people of the living God. Si Solomon ay king ng Israel. So ano nangyari? Northern tribes, 11, merong destruction by Assyria. Ito na yung destruction. Betrayal ni Solomon, nahati ang Israel, naging dalawa, northern part and southern part, at ang mga sumakop sa kanila ay mga Gentiles people. Even the last remaining Judah tribe was destroyed by the Gentiles. Sino yung Assyria? Babylonia. Okay? Sino to? Mga kapitbahay lang. Kapag ikaw may problema ka, naku, madali ang problema. Pag ikaw ay nag-disobey, nag-betray ka sa Lord, dininay mo si Jesus, may problema. Ikaw minsan, ang lungkot ng buhay pa.
Parang ang buhay mo, ang lungkot-lungkot. Alam ko na, may problema ka. Alam ko na, di ka sumunod kay Lord. Kaya parang yung buhay mo wala ng direksyon. Sige po yan. In Isaiah chapter 1, verses 2 and 4, hear me, you heaven, listen earth. Heaven, earth, meron kami paliwanag dyan. Heaven, listen earth. For the Lord has spoken, I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. Anong ginawa nila? Nag-rebel kay Lord. The ox knows its master, the donkey its owner's maker, but Israel does not know. My people do not understand. Sino yung Israel? Israel is a chosen people. Physical Israel. Sino yung Israel? Ay, hindi sila nakikinig. Wala akong nakikinig sila. Sino yung Israel? Physical chosen people. Anong ginawa nila? Nag-rebel against God. No? People do not understand. Woe to the sinful nation. Sino yung nation? That is Israel. A people whose guilt is great. A brood of evildoers. Chosen people, evildoers. Di ba may betrayal? Sino ulit ang chosen people dito? Chosen people. Sino niniwala chosen people siya? Salamat tayo sa Lord kasi meron ng word of God. Di ba? Sila chosen people pero brood of evildoers. Children given to corruption. They have forsaken the Lord. Pinalimutan nila ang Panginoon. They have spurned the Holy One of Israel and turned their back on Him. Talagang tinalikuran nila ang Panginoon. Okay? Yan. Betrayal of the covenant of the chosen people who were raised. Isaiah chapter 1, verses 2 and 4. Heaven. Ano yung heaven? That is tabernacle. Place of worship. Earth people. Kaya sa atin, kapag tayo nag-worship sa Panginoon, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, umiiyak tayo, naluluha tayo, tumataas natin ang kamay natin, kinikilabutan tayo, bumababa yung presensya ng Panginoon. Bakit? Bukas ang langit. Amen? Bukas ang langit. No? Verse 10, kung babasahin natin yan, rulers and people, they have forsaken, departed God's word. Rulers, mga leader ng Israel. Kaya dapat ang rulers, ang leader, ang pastor, hindi dinideny si Lord. Amen? Dapat yung buhay ng leader, tama, nakikinig sa salita ng Panginoon, ginaganap ang salita ng Diyos para walang problema. Hello? Amen. Kaya hindi ba kahit pastor may problema? Leader may problema. Kasi hindi pinakinggan ang salita ng Panginoon, dinisobey ang Lord, nagka-problema siya, nadi-destroy tuloy yung dignidad niya. Chosen, faithful, kahit ilagay pa natin yan sa chosen, I am chosen. Tapos sabi niya, babanggitin natin, I am faithful. Malalaman natin yan pagdating ng muli. Paano mo? Ikaw at ako. Ako, kasama ninyo doon sa lilig-ligid. Amen? Kaya thanks be unto God, pero tayong salita ng Diyos na magtuturo sa atin. Amen? Pakinggan natin. Kapag napakinggan natin, unawain natin, and then sundin natin at gawin natin ang salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Isaiah chapter 5 verses 1 and 2. The chosen vine yielded only bad fruit, injustice, evil deed, and crimes. Kung babasahin niyo yan, merong puno ng ubas na kung saan ang bunga ay hindi maganda. Bad fruit. Hindi ka naman makakita ng ano sa palagay natin yung bad fruit, yung bunga. Ano yun? Di ba mga bulok? Di ba? Primo, lalabas, magmumunga yung bay ng bulok na bunga.
That is evil doers. Yung vine na yun, hindi si Jesus yun. Kasi si Jesus, yung true vine, si Jesus, sa John chapter 15, ay maganda ang lumalabas na bunga sa kanya. Pero ito sa Isaiah, bad vine, bad fruit, because of their evil doer. Amen? Kaya malalaman mo kaninong vine ka nakadikit. Sa vine, the tree of life, o sa vine, that fruit of good, the knowledge of good and evil, mixed teaching. Kung ano ang puno? Kung ano ang puno? Kung ano ang puno? Siya ang bunga. Kaya kung tayo nakadikit sa totoong puno, at ang puno niya si Jesus, ano ang bunga mo? Totoong bunga. Hindi fake. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung anong bunga ng totoo yan. Hello! Happy 12 year Thanksgiving celebration. Isaiah chapter 1 verses 21 to 23. Become harlot. Yan. Silver dross, wine diluted with water. The word of God is mixed with the words of the world. Merong mixed teaching. Kaya pag tayo, tinuturuan tayo dito, kinokorek tayo, sinasabihan tayo ng tama, according to the word of God, receive it. Repent. Huwag matigas ang ulo. Pag sinabing mali, mali. Pag sinabing dapat mong iwasan, iwasan mo. Pag sinabing huwag mong gagawin, huwag mong gagawin. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Pero kung yung sinasabi, ginagawa yung mali, ginagawa tama, pinapabayaan lang. Sige, diyan kayo, magkwentuhan lang kayo, magsama kayo dalawa niyan, wala, okay lang. Diba? Magsama kayo na sa isang bubong, sige lang. Meron pong ganun. Kaya dapat sa Great Shepherd family, na chosen by God, dapat lumalakad tayo sa tama. Amen? At kapag alam na natin mali, repent. Huwag na natin gawin pa. Sige, kuya. Hear the word of the Lord, your rulers of Sodom. Listen to the instruction of our God. You people of Gomorrah. Sino ba yung Sodom and Gomorrah? Ano bang lugar yan? Sino nakabasa? Anong nangyari sa Sodom and Gomorrah? Ha? Inulanan ng apoy. Lahat ba sila nawala? Yes. Sino natira? Sino natira doon? Si Lot. Tsaka yung kanyang mga anak. Yung asawa, natira ba? Saan sila pupunta? Sa bundok para maligtas. Pinapaalis sila doon sa Sodom and Gomorrah kasi yung Sodom and Gomorrah, gugunawin ng Diyos kasi ang ginagawa nila ay hindi maganda, hindi tama. Maraming bakla, maraming tomboy, maraming lasinggero, maraming babaero. Hello? Kaya dinistroy ng Panginoon. Pero si Lot na chosen people si Lot. Ano sabi ng Panginoon kay Lot? Alis ka dyan. Gugunawin namin yan. Nagpadala si Lord ng angel. Kasama asawa. Pero yung asawa, lumingon. Ano nangyari dun sa asawa? Naging asin. Ang lapit na. Nasa bundok na sila. Tika, meron pa ako na iwanan. Hindi pa ako ready pumunta doon. Tika, babalikan ko muna. Eh sabi ng Lord, huwag kang lilingon kasi pag lumingon ka, magiging asin. Kasi na gusto maging asin dito. Huwag mo nang lingunin yung dati mong ginagawa. Huwag mo nang lingunin yung dati mong ugali. Huwag mo nang lingunin yung dati mong lifestyle. Huwag mo nang lilingunin dahil ikaw ay magiging prito. Hindi na asin. Mapiprito ka dun sa lambs na.
Sabi diyan, the multitude of your, tignan natin ha, the multitude of your sacrifices, what are they to me? Ano ba yung mga sakripisyo nyo? Sige, nandiyan kayo Sunday, Monday, Wednesday, Friday, last Friday, nandiyan kayo. Bible study. O, nag-worship tayo, nagtaas pa kamay natin, umiiyak to tayo. That is our sacrifices. Pero sabi ng Lord, what are they to me? Says the Lord, I have more than enough of burnt offerings, of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. Hindi ako natutuwa sa mga sakripisyo na binibigay ninyo. Kasi kilala ko kayo. Wala kayong sikretong maibibigay sa akin kahit na maliit. Alam ko, ginagawa ninyo. Amen? Kaya anumang sakripisyo gagawin nyo, anumang mga offerings ninyo, unless na kayo'y makinig at sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, when you come to appear before me, who ask this of you, this trampling of my cords. Verse 13, stop bringing meaningless offerings. Meaningless offerings. Huwag ka nang magdadala ng walang halagang handog sa akin. Sayang na. Kaya kailangan kung ano may handog natin sa Lord, dapat mahalaga. Amen? Dapat merong presyo. May price. Nahihirapan ka nung hirap. Nagtatrabaho na ako, nag-aaral pa, tapos pupunta pa ako ng church. Nagreklamo ka na. Hello, tingin sa akin. Huwag papasok sa ating isipan ng mga reklamo. Noon, nag-aaral ka, Lord, makatapos lang ako ng pag-aaral. Magpapatuloy akong maglingkod sa iyo. Lord, pag nakapagtrabaho ako, puro ka, Lord, pangako. That is your offering to God. Pero kapag ginawa natin, nag-offer tayo ng mga meaningless offering, your incense is detestable to me. New moon, Sabbaths, and convocation, yan po yung mga services natin. Yan yung mga activities ng church. New moon, Sabbaths, and convocation, I cannot bear your worthless assemblies. Get rebellion, denying disobedience, rebellion. Amen? Your new moon feast, alam niyo ba yung new moon feast? That is our anniversary. Festival. Diba? Your new moon feast and your appointed festival, kailan yung appointed festival natin? Kailan? September 24, 2022. Alauna. Amen? Pero I know na tayo, kapag tayo nag-festival, ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos kasi natututo tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Kapag nag-festival tayo, nag-praise natin si Lord, nag-glorify natin ang Panginoon kasi hindi tayo nag-deny sa Lord. Hindi natin siya din-deny sa ating mga classmates, sa ating pamilya. Kahit magalit sila sa atin, hindi tayo nagpadala ng mga treasures, ng hanap buhay, ng trabaho, ng pag-aaral. Hindi tayo nag-stop. Lord, gusto kong mag-stay in your presence. Gusto kong manatili sa iyo, God. Gusto kong sumunod sa iyo, Panginoon. Gagawin ko yung pinagagawa mo sa akin. Ano man ang sabihin sa akin ng mga tao, oy, baka naman lumagpas ka na sa langit. Pero kung isang linggo ka dyan, yung isang linggo na yan, halos sa isang taon na yan, 365 days, yes, gagawin ko yan, Lord, kasi mahal kita. Do you love God? Amen. Do you love God? Amen. Patunayan natin yan. Amen? When you spread out your hands in prayer, I have my eyes from you. Even when you offer my many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Hindi siya makikinig. Pero alam niyo, kapag tayo obedient tayo sa Lord, and tayo ay sumusunod sa Panginoon, sa prayer mo lang.
tumutugon si Lord. Amen? Isang prayer lang natin. Pangatlo, worship and prayer of the chosen people who betrayed. God will hide His eyes, will not listen to prayers. Hindi siya nakikinig sa matitigas ang puso. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Hindi siya nakikinig. Tinatakpan ng Panginoon yung kanyang mata. Kaya sa Isaiah chapter 1, Isaiah chapter 51, verses 1 and 2, dahil sa inyong mga kasalanan, ang aking kamay ay umiikli, ang aking mata ay pumipikit. Ang aking tenga ay nabibingid because of your disobedience. Are you there? Pastor, bakit yan ang message mo sa amin? This is not my message. This is the message of God. Amen? This is the message of God. Para matuto tayo lahat. 1 John chapter 3, verse 15. Murderer. Birin mo, mahit ka lang sa katabi mo, galing ka lang dyan sa katabi mo, murder ka na. Murderer ka na. Hindi ka lang magpatawad, murderer ka na. Meron yan, masabihan mo lang, ayaw makinig, ayaw sumunod, galit pa sa'yo. Hindi mo na ako galit sa katabi ko, ayaw ko lang siya makita. Nakikita ko nga siya, ayaw ko naman humiti. Pero kay tuloy mo lang ng pag-ibig, kahit siya ay kaaway mo o siya ay umaaway sa'yo, ibang klase ang pakiramdam mo. Amen? Nandiyan ba kayo? Bawal ang magalit sa katabi. Kasi ikaw ay mamamatay ng tao. Amen? Para tayo minamuhamit ngayon. Amen? Amen? Hallelujah! Revelation chapter 9 verses 21, murders, magic, sino nagmamagic dito? Arts, sexual immorality, yan. Mga kabataan, pati na yung mga may edad na, may asawa na, naghahanap pa ng ibang asawa kasi yung asawa matanda na, kulubot na, yahanap ng bata. Okay, tumingin sa akin, di ba ako kulubot? Amen? I am faithful to my wife for almost 37 years. Sige, samahan niyo si Kuya Kiko. Palapakan ng Kiko. Pagulitong lolo niya ako kaya yung pumapalapak. Ha? Hindi yan sip-sip, sumso. Amen? Sexual immorality, death, unrepentant. Kaya pag meron tayong kasalanan, wag po malapit na. Wag tayong gagawa ng hindi tama. Amen ba? Mga kapatid, young people ka man, old ka man, youth ka man, matanda ka man, bata ka man, lahat tayo, ikaw at ako ay winawarningan ng Panginoon. Amen ba? Mabibetray natin si Lord kapag ginawa natin yung mag-distract ang dignidad natin, pati ang pangalan ng Panginoon. Hindi na tayo masasalba. Patungo na tayo doon sa tigat-tigat ng apoy ng impyerno. Kuya, give me 10 minutes more. Hindi, kasama na yun. Why should we beat it anymore? Why do you persist in rebellion? Your whole head is injured, your whole heart afflicted. Problema talaga, di ba? From the sole of your foot to the top of your head, there is no soundness. Only wounds and welts and open sores. Not cleansed or bandaged or soothed with olive oil. Hindi ko pagaling eh. Your country is desolate. Your cities burned with fire. Country and cities. Family. Your fields are being stripped by foreigners right before you, laid waste as when overthrown by strangers. Sige, kuya. Daughter Zion
is left like a shelter in a vineyard, like a hut in a cucumber field, like a city under siege. Punong-puno ng problema. Unless the Lord Almighty had left us some survivors, maliban ng Diyos, mag-iwan pa ng mga maliligtas. Sabi niya, we would have become like Sodom. We would have been like Gomorrah. Diba Sodom, wala talagang tinira. Pero because God chose the Israelites, nagtitira ang Panginoon. Kasi gusto niya na mayroon pa talagang Israelites na sumunod sa Kanya. Amen? Chosen yun, pero betrayal. Destruction of the chosen people by the Gentiles. The club of Rod, Assyrian. Jeremiah 25 verses 8 and 9. Hindi ko na binabasa kasi sulat nyo na lang and then basahin ninyo sa inyong mga bahay. Sabi po diyan, a few seed of salvation. Tingnan nyo may betrayal, may destruction, tapos may salvation. Dito makita natin, a few seeds of salvation, Isaiah chapter 1 verse 9. Remnant seeds. First coming. Yung remnant seeds, yung first coming, that is the disciple of Jesus. Si Jesus, mayroong 12 disciples, pero dun sa 12 disciples, may nag-betray. Sino? Si Judas. Pinalitan ng isa, kaya nagkaroon ng 12. Yung 12, naging 120 in the upper room. At yung 120 na yan ang nag-spread ng gospel ni Lord. Verse 20, wash and make yourselves clean. Ito yung sinasabi ng Lord para tayo ay masalbar, para tayo ay manatiling faithful, chosen tayo, pero kailangan natin maging faithful up to the end. Yung sabi, wash and make yourselves clean. Nakikita niyo ba? Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Sino yung kinakausap? Sino yung kinakausap? Chosen people of God. The physical Israel. Sino yung kinakausap? The spiritual Israel. Doon sa remnant ng spiritual Israel. Learn to do right. Pag-aralan natin gumawa ng tama. Seek justice. Defend the oppressed. Yan. Magpalakasan tayo. Yung defend the oppressed, magtulungan tayo. Magpalakasan tayo. Amen po? Pag nakita mo yung kapatid mo, hindi ano naman. Hindi yung nakasimangot kapag nakita mo sa kanya, labot tayo, martyr pala tayo, pag nagalit tayo sa katabi natin, mamamatay tao tayo. Ha? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Hoy, baka mabay, ba? Kasabihin mo sa, nakapatingin, hoy, mahal kita. Iba yan, ha? Iba yan, ha? I love you with the love. O, sige, sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Ha? Yung iba, kinikilig ko, I love niya ako. Ingat. Okay, tuloy natin. Learn to do right. Seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the cause of the widow. Tulungan talaga to, di ba? Tulungan. No? Come now. Verse 18 ng Isaiah chapter 1. Let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Pero ng salvation. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Diretso mo, kapatid. Verse 19, if you are willing and obedient, are you willing and obedient? Yes. Are you willing and obedient? Yes. Sabi diyan, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, ano mangyayari? You will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. This is the message of God to all of us. Amen? Amen. Merong chosen people of God, the physical chosen. Merong spiritual chosen, the first coming of Jesus. Merong new spiritual Israel, magmamanifest sa second coming of Jesus. New spiritual Israel, papasok sa 1,000 millennial years. Pero ang papasok doon sa 1,000 millennial years, kayong mga faithful
servant of the living God. Faithful believers of Jesus. Doon natin magagamit yung faithful sa ating pong topic, sa ating pong team verse. We are chosen by God, we are called by God, we are chosen by God, but we need to remain faithful. Amen? Remain faithful. Mapapabilang tayo sa tinatawag na New Spiritual Israel. Nagbubuo ang Lord ng kanyang mga anak para dalhin niya doon sa isang lugar na hindi na masisira ng kaaway. Magtatatag ang Lord ng bagong spiritual Israel. At itong bagong spiritual Israel, pwede tayong makasama, pwede tayong hindi mapasama. Do you believe that? Kaya yung ginagawa natin, yung pag-upo natin yan, yung pagpupuri natin sa Lord, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagbabahagi natin sa salita ng Diyos, yan ay preparation natin. Becoming new spiritual Israel. We receive Jesus as our Lord and personal Savior. We need to obey God's Word. Hindi lang basta pakinggan natin. Amen ba? Amen? So be careful, brothers and sisters. Saan man tayo pumunta, ano man ang ginagawa natin, always remain faithful. Amen? So magkikita-kita tayo sa 1,000 millennial years na ang mag-ahari ay ang mga pinili ng Panginoon. So 144,000 sa 12 tribes of Israel times 12, that is 144. 12,000 times 12 is 144,000 faithful washed by the blood of Jesus. Ito yung magre-reign, ito yung magiging leader ng multitudes ng mga believers ni Jesus. Believe that we are called and chosen. Amen? Maniwala tayo tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon. Pero meron tayong gagawin to remain faithful. We need to hear and obey the word of the Lord. Are you ready? Amen. Anytime, pwede na mangyari yun. Kasi we are in the last of the last days. Anytime, pwede mangyari. Na kung saan, patuloy tayong pagarian ng Panginoon o ang mag-ahari sa atin ay ang Diablo. Kaya habang ating pinakikinggan ang salita ng Panginoon, siniseluhan tayo ng salita ng Diyos. The Word of God sealed us. The Word of God gave us the power to overcome the works of the enemy. Amen? Palapakan natin ang Lord. Tayong natin Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, remain faithful. Remain faithful. Manatili tayong tapat. And believe it that we are blessed by God. Amen? Maniwala tayong pinagpala na tayo ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Pinalalakas ka ng Panginoon. Amen? Pero ang kailangan natin, tayo po ay patuloy na manatili kapag na gawin ang kalooban ng Panginoon. Let us close our eyes. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa pagkakatawag mo sa amin. Ang kabutihan mo, O Diyos, ay hindi nagbabago sa aming mga buhay. Hallelujah. Remain faithful unto our God and believe God will
bless us. Huwag mo lang basta pakinggan ang salita ng Panginoon, kundi ito ay kanapin natin. Hayaan mong ang ating buhay ay ating nagpatiwala sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Awitin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen, Lord. Kay mabuti
Dalawang kamay na nakataas. Malakas magdidinig. Ika'y tapat sa hawak ko. Ika'y mabuti salamat po sa iyong kabutihan. Because of your mercy and grace, Lord, we will stand. Gagawin po namin ang mga bagay na pinagagawa mo po sa amin. Salamat po sa mga kapahayagan ng iyong salita na siyang magagamit namin habang kami po ay nabubuhay. Salamat, aming Ama, sapagkat ikaw ay nagtutuwid, nagtuturo ng mga bagay na dapat namin gawin. Dahil gusto mo po na kami ay makasama mo kung saan ka naroon. Aking Ama, patuloy po na ang bawat sa po sa amin dito ay mabuhay ng tama. Mabuhay ng ayon sa iyong salita. Mabuhay kami, Panginoon, na ginaganap namin ang bawat talata ng iyong mga salita. Upang hindi po mawalan ng kabuluhan ang aming pagbibigay ng oras at panahon. Upang sa ganoon, Panginoon, na makita namin ang aming sarili na naroon sa mayaman mong presensya. Salamat po, aming Diyos. Hindi ka nagpapa. Ikaw ay naman. Lord, hayaan mo po yung aming buhay ay maging pagpapala sa bawat tao. Hindi masayang. Magawa namin ang pinagagawa mo sa amin. Lord. Yes, Lord, we receive salvation. Pero Lord, ang gusto mo, hindi lamang kami ang maligtas, ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, ang aming mga classmates. Gusto mo, Lord, maibahagi namin ang kaligtasan na tinanggap namin mula sa iyo. Ayaw po kami maging makasarili katulad ko. Father, I ask you, Lord, ang buhay mong salita ang siyang manatili sa aming mga puso. Katulad ng umaapaw na ilog, nagbibigay sariwa sa bawat dahon ng isang puno. Hayaan mo, Panginoon, ang aming buhay ay laging
upang ang aming buhay, O Lord, ay nagiging pagpapala. Kaya si brothers and sisters, pray for your family. Pray for your family. Pray for their salvation. Huwag kang matakot na sabihin mo sa kanila ang salita ng Panginoon. Huwag kang matakot na ibahagi mo sa kanila ang kaharian ng salita ng Diyos. This is the time. We are in the last of the last days. Huwag mong sarilinin na tinatanggap mong purong salita ng Panginoon na nagbibigay liwanag at pag-asa sa iyo. Iparinig mo yan sa iyong pamilya. Parinig mo yan sa iyong kapitbahay. Parinig mo yan sa iyong classmate na katabi mo. Sa iyong katrabaho. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Gusto ni Lord na ikaw ay mamunga, makasunod sa nais niya sa buhay. Let us keep our hands, bow ourselves. Aming Ama, handa kaming sumunod sa iyo. Ayaw namin mag-betray, ayaw namin maging katulad ng physical Israel. Ayaw namin maging katulad ng spiritual Israel na nag-betray sa iyo, Lord. Like 5,000 believers. Believers na pinagaling mo, Panginoon. Pero binitray ka. Pinapako ka sa krus ng Kalbaryo. Lord, sa bagong spiritual Israel na nais mo makapasok sa iyong presensya sa 1,000 millennial years, narito kami. Ikaw mismo magsabi sa Panginoon. Ikaw mismo mag-design. Ikaw mismo, kapatid, ang nakakaalam, nakikita ng Panginoon. Yes, Lord. Ako at ang aking buong pamilya ay patuloy pong maglilingkod sa iyo. Ang aking angkan, Panginoon, by trials, Lord, we will serve unto you, my God and my King. My family belongs to you, Lord. Pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, huwag niyong babaliwalain ang mensahe ng Panginoon. Meron tong ganti at gantimpalang nakadaan sa bawat sumusunod sa Panginoon. And believe that we are an overcomer because of Jesus. We are an overcomer because of the blood of Jesus. And by the words of your testimony. The word of God that you share to your neighbors, to your family, that is the testimony of the goodness of God. Huwag kang mangihinawa, huwag kang aayaw, huwag kang magrereklamo, huwag kang aatras, just obey the words of God. Just obey the words of God. Blessing will come. Deuteronomy chapter 28, verses 1 to 14. Father God in heaven, thank you. And Lord, we claim your Spirit, we claim your words, O God. Sa araw na ito, hindi kami lalabas, Panginoon, na empty. Lord, kami ay punong-puno at natuloy kami magtatagumpay sa labang ito dahil kasama ka namin, Panginoon. Salamat po! Kayo ang patuloy pasalamat sa aming pangalan at
tayo na katayo. Hallelujah. Tagaan natin pasasalamat ng pagkayo na tungkol ng Diyos. Praise!